Because a girl like you is impossible to find. You're impossible to find. Pagtatapos ng paboritong kanta na Kiera na nakasalang sa kanyang iPad, agad niyang ibinaba ang binabasang pocketbook at nakangiting tumingala sa mga bituin sa langit. Ako yun! Ako yun! Ako talaga yung impossible to find. May pagmamalaking sambit niya na tila kinakausap ang mga nagkikislapang mga bituin. Nasa loob siya ng kanyang silid at paborito niyang lugar ang kanyang bay window dahil nagagawa niyang humiling sa mga bituin gabi-gabi. Iisa lang naman ang gusto niya, ang makilala ang kanyang Prince Charming and live happily ever after. Hoy! Sino ba yung kinakausap mo? Nawala ang ngiti sa kanyang labi nang marinig ang boses ng kababata niyang si Leo Anton. Nakasimangot na nilingon niya ito. Nasa labas ito ng kanyang silid at nakahalukip-kip na nakatitig sa kanya. Magulo ang buhok nito at suot-suot nito ang lumang uniforme ng soccer team ng school nila. Naitirik niya ang kanyang mga mata. Hindi siya nagtataka kung bakit naroroon na naman ito sa bahay nila. Feeling ata nito, extension ng sala nito ang kanilang bahay. Magkatabi lang kasi ang bahay nila at magkaibigan din ang kanilang mga nanay. Magkatapat din ang silid nila. Hindi pa man sila ipinanganak ay inaasahan na ng mga ina nito na magiging mag-best friends din sila ni Anton. So naturally, wala sang choice. She was stuck with him since day one. Nag-aral sila sa parehong eskwelahan mula kindergarten hanggang ngayong nasa kolehiyo na sila pareho. Mabuti na lang at magkaiba ang kursong pinili nila. Computer engineering ito at siya naman ay EB English. Ano bang masamang hangin ang nagdala sa iyo rito, Arf? Tanong niya. Ano bang klaseng tanong yan, Kit? Araw-araw naman akong nandito sa bahay ninyo. Mukhang hindi ka pa kumain kasi kinakausap mo na naman ang sarili mo. Sagot naman ito na kunwari pang naapektuhan sa sinabi niya. But she know better. May dahilan kung bakit Arf at Kit ang tawagan nila sa isa't isa. Arf dahil para itong asong makulit na kahol ng kahol, samantalang Kit naman ang tawag nito sa kanya. Short for Kitty, dahil palagi siya ang kinukulit nito at pinapatulan din naman niya, katulad na lang ngayon. Pumasok ito sa kanyang silid at naupo sa kanyang kama. Binuklat-buklat pa nito ang ilang pocketbooks na nakakalat doon. Iyon na nga araw-araw kang nandito, buti sana kung may silbi ka naman. Kaso pandagdag ka lang sa kaguluhan dito. Nakasimangot pa rin niyang sambit. Hoy Kit, kung hindi ako dumadalaw dito, baka tuluyan ng lumuwag yung tornilyo mo sa utak. Lampas ka na sa toddler stage pero may imaginary friend ka pa rin, samantalang nandito naman ako. Totoong totoo, gwapo, matalino, at macho. Hoy, bawas-bawasan mo kaunti ang kayabangan mo at baka sumama ang panahon. Sige ka, may game pa naman kayo bukas. Sino nga kasi ang kausap mo? Wala. Sabi ko, ako yung impossible to find. Aniya, sabay kanta sa huling linya. Muli niyang ibinalik sa mga bituin ng kanyang paningin at sinikap na buuin muli ang kanyang pangarap. Ngunit bago pa man mangyari iyon ay nabulabog na siya ng malakas na tawa ng binatang kampanteng nakahiga sa kanyang kama. Obviously Kit, sambit nito at muling napahagik-hik. Ang hirap-hirap mo ngang hanapin. Tingnan mo nga naman hanggang ngayon, wala ka pang boyfriend. Aray! Naibato niya rito ang hawak na libro at tumama iyon sa nakangising mukha ng binata. Hoy, Leo Anton Espinosa, kung pumunta ka rito upang laitin ang nananahimik kong love life, lumayas ka na at bumalik ka na sa lungga mo. Relax lang. Sambit nito na noon ay umayos sa pagkakaupo. Ikaw naman biro lang yun. Sabi na nga, you're impossible to find. It would take a courageous, diligent, and hardworking man to find you. Nakangiting sambit nito na in-enumerate pa man din ang mga katangiang hinahanap niya sa kanyang Prince Charming. Idagdag pa doon ang pagiging gwapo at honest nito. Kapag natagpuan niya ang lalaking iyon ay siya pa mismo ang magyayang magpakasal dito. Ilang taon na siyang naghihintay at hindi pa rin dumating ang lalaking laman ng kanyang pantasya. Posible kayang bulag ang lalaking nilikha ng Diyos para sa kanya? Kaya hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nito napapansin? Paano nga naman siya nito makikita kung bulag nga ito? Sorry na,
Joke lang yon, promise. Paglalambing ni Anton. Tiningnan lang niya ito ng masama at muling tumingala sa langit. Pilit niyang hinahanap ang sagot sa kanyang tanong doon sa pinakamaliwanag na bituin sa langit. Kian ang tawag nila ni Anton sa bituing iyon. Mula pa noong elementarya pa lamang sila at mahilig pang mag-stargazing. Kombinasyon ng Kiera at Anton ang ibig sabihin ng Kian. Ang gaganda ng mga bituin ngayon, Anton. Ang liwanag nila. Sambit niya kay Anton habang nakaunan siya sa mga bisig nito. Nasa bakuran sila at nagkatuwa ang mag-stargazing. Grade 3 siya noon at grade 4 naman ito. Oo nga, Kiera. Gusto mo bigyan natin ng pangalan ng pinakamaliwanag na star? Tanong nito sa kanya. Sinusuklay ng daliri nito ang mahaba niyang buhok. Sige, gusto ko yun. Turo niya sa pinakamaliwanag na bituin. Gusto ko, Kiera ang pangalan niya. Paano ako? Gusto ko rin ang star na yun. Pagsamahin na lang kaya natin ang mga pangalan natin at ipangalan natin sa star na yun. Suwestyon nito. Nagustuhan niya ang narinig. Sige, excited niyang sambit at tumingala rito. Paano yun? Sandaling hinimas nito ang baba na tila ba nag-iisip ng malalim. Ano kayang maganda? Uncare? Suwestyon niya. Hindi, pangit. Mag-isip ka pa ng iba. Keran? Kian? Excited na sambit nito. Kian? Ulit niya at muling tiningala ang bituing pinapangalanan nila. Pagkuha na ay napangiti. Nagustuhan mo ba? Tanong sa kanya ni Anton. Oo, maganda ang napili mong pangalan. Mula ngayon, Kian ang titawag natin sa kanya. Nakangiti niyang sambit at niyakap ito ng mahigpit. Later on, nalaman nila sa school na hindi pala iyon isang bituin kundi isang planeta. Ngunit para sa kanila, Kian is still their star. Ngunit ngayon ay mag-isa na lang siyang nangangarap sa tapat ng bituing magpahanggang ngayon ay hindi pa rin kumukupas ang kinang. Anton never had the time anymore. Kung hindi ito abala sa pagpapakyut sa mga babae at sa soccer practice nito ay inaasar naman siya nito. Oh, para sa'yo. Naulinigan niyang boses ni Anton. Hindi niya napansing nakalapit na pala ito sa pwesto niya. Naupo ito sa kanyang tabi. Tiningnan niya ang kamay nito. May hawak itong malaking bar ng Land Milk Chocolate. Para saan yan? May assignment ka sa English at gusto mong ipagawa? Tanong niya rito. Matindi ang pagpigil sa sariling huwag kunin ang chocolate na hawak nito at sunggaban na agad iyon. Alam talaga nito kung ano ang kahinaan niya. Kahit pa siguro thesis tungkol sa outer space and aliens ang ipapagawa nito, ayos lang sa kanya. Kung 1 year supply ba naman ang paborito niyang chocolate ang ibibigay nito. Kaya hindi na siya nagtataka kung may bribe na naman ito sa kanya. Mula nang malaman nito na favorite subject niya ang English, ay hindi na siya tinantanan nito. Ngunit magpapakipot mo na siya ngayon ng kaunti. May papagawa nga sana ako eh. Kaso hindi assignment. Napakunot ang kanyang noo. Ano? Ano bang kalokohan ang naisip ng mokong na ito at kailangan pa itong magka-effort na bigyan siya ng chocolate? Umugot ito ng malalim na hininga. Nahihiya ako eh. Sagot nito. With that funny expression on his face. Halatang nagdadalawang isip ito kung may sasabihin o wala. Tinapik niya ng malakas ang kaliwang braso nito. Hoy, Anton! Kailan pa nagkaroon ng kahihiyan ng katawan mo? If I remember correctly, wala ka nun. Kaya wag ka nang mag-iimot dyan at sabihin mo na kung ano ang gusto mong sabihin. Naiinis niyang sambit. Pahahabain ba naman ito ang kanya paghihintay? Takam na kaya siya sa chocolate. Ngunit hindi agad sumagot ang damuhong lalaki. Tinitigan lamang siya nito ng matagal na para bang pilit binabasa ang kanyang iniisip. Ngayon lamang niya nakita ang ganong ekspresyon sa mukha nito at naiilang siya. Hindi siya sanay na seryoso ito. Mas gugustuhin niyang nangungulit na lang ito kaysa titigan siya ng ganoon. In fairness, gwapo nga talaga ito. Mayabang nga lang but handsome natin less. Hindi na siya magtataka kung bakit napakaraming babae ang nahuhumaling dito sa campus nila. Idagdag pa sa macho appeal nito ang pagiging forward player nito sa campus soccer team. Kaya naman sikat na sikat ito sa campus nila. Iyon ang dahilan kung bakit iniiwasan niya ito sa eskwelahang pinapasukan nila. Malayong malayo ang itsura niya kumpara sa kagwapuhan nito. She's the nerd and he's the star.
Kahit saang anggulo tingnan, malayo ang agwat ng estado nila sa popularity department. Kung hindi pa nga siya magsasalita, wala pang papansin sa kanya. Nakikilala lang siya based sa scores niya sa test. Not because people really take time notice her. Panira pa sa kagandahan niya ang kanyang salamin. Pwede mo ba akong sulatan ng tula? Maya-maya pa ay sambit nito at tumingala na rin sa langit. Alam din kasi nito na bukod sa pagbabasa, pagsusulat ng tula ang hilig niya. Tula? Aanhin mo naman iyon at tungkol saan? Ibibigay ko sana kay Leilani Davila. You know her, right? Natigilan siya. Sa buong panahong nakilala niya ito, hindi pa ito nahirapan sa pagpapakyut sa isang babae. Dahil ang mga iyon na mismo ang lumalapit rito and all he can do is pick his choice among the many women vying for his attention. Ngayon lang niya ito nakikitaan ng ganoong emosyon. Liligawan mo siya? Naitanong niya bagamat alam na niya ang sagot nito. Tumungo ito at muling humarap sa kanya. Ganun na nga. That's why I need your help, Kera. Please. Ngayon lang din ito nakiusap sa kanya. At sa araw-araw na ginawa ng Diyos, ngayon lang nito binigkas ang kanyang pangalan without making fun of it. As much as she hate to admit it, her name sounded so good coming from his lips. Paano kayo nagkakilala? Alam mo bang magkaklase kami? Pang-uusisan niya. Naging MC kasi siya ng Engineering Day last year. Doon ko siya unang nakita. Pero hindi ko nalapitan agad. Lately ko lang na-discover na classmate mo pala siya. Bakit hindi mo sinasabi sa akin na you have such a brilliant and a beautiful classmate? So, liligawan mo nga siya sa pamamagitan ng tula? Paniniguro niya kasabay ng pagbigat ng kanyang puso. Bumuntong hininga ito. Wala akong maisip na ibang paraan eh. Gusto ko sanang maging iba sa mga lalaking naniligaw sa kanya. Common na kasi ang chocolate and flowers, cards at kung ano-ano pa. Mas meaningful kung idadaan ko sa tula. What do you think? Halatang seryoso nga ito. Hindi lang kasi isang ordinaryong babae ang napupusuan ito. Leilani Davila is everything she can never be. A combination of beauty and brains. Ilang beses na ito ang nanalo sa mga college quiz bee competition, kaya naman pantasya ito ng maraming kalalakihan. Isa na sa mga ito ang lalaking nasa harap niya ngayon. Okay naman ang ideya mo, kaya lang common na din naman ang pagbibigay ng tula eh. Baka naman may maisip kang ibang paraan. Aniya. I'll make it work. Trust me. May pagmamalaking sambit pa nito. She only rolled her eyes. Ibang klase talaga ang kayabangan at tiwala nito sa sarili. Abot langit. Kailan mo naman kailangan ng tula? Does it mean payag ka na? Excited na sagot nito. Oo na. Sagot niya sabay kuha ng chocolate na hanggang ngayon ay hawak pa rin ito. Mabilis niyang tinanggal ang balat niyon at ninamnam ang kabayaran ng kanyang talento. May isa pa pala akong request, Kit. Dugtong pa nito. Kukulangin tong chocolate mo kung may dadagdag ka pa. Sambit niya kahit puno pa ang kanyang bibig. Dadagdagan ko sa susunod na araw. Basta, huwag mo muna akong awayin sa mga panahong ito dahil hindi ako makafocus kay Leilani kapag ginugulo mo ang mundo ko. Abat, ako pa ngayon ang nangaaway sa'yo samantalang ikaw itong susulpot sa bahay namin at nanggugulo. Sige na naman no. Kailangan ko kasi ang tulong mo sa mga susunod na araw, Kit. Please. Muli nitong pakiusap at ipinagsiklo pa man din ang dalawang kamay na animoy nagdarasal. Natigilan siya. Kung nagawa nitong makiusap sa kanya twice in one night at natitiyak niyang matindi na nga ang tama nito kay Leilani. Ito ang dahilan kung bakit handang makiusap sa kanya si Anton. At natitiyak din niyang gagawin ito kahit ano, mapasagot lang ang dalagang nagugustuhan ito. Ang swerte ni Leilani, ako nasa harap lang niya, abot kamay lang pero hindi niya napapansin, maliban na lang kung may kailangan siya o kung wala siyang magawa sa buhay. Lihim niyang sambit sa sarili. Agad siyang napakurap-kurap nang ma-realize ang tinatakbo ng kanyang utak. Did she just say that? Did she just admit na naiinggit siya kay Leilani Davila? No. Tanggi ng kanyang isip. Bakit naman siya maiinggit sa babaeng iyon?
Matagal na niyang tanggap na hindi siya mapapansin ni Anton kahit kailan maliban lang kung may kailangan ito o wala itong ibang makausap at maalas ka. She buried those feelings a long time ago. High school pa lang sila, tanggap na niya ang katotohanan iyon. Kit, okay ka lang? Napakislop siya nang marinig ang boses nito. Ha? May sinasabi ka? Sabi ko, uwi na ako. Para namang bigla kang napunta sa outer space at bigla kang natahimik. Wala. Iniisip ko na kasi ang simula ng tulang isusulat ko para sa'yo. Para ibigay mo kay Lay. Naman, Kera, huli na para magmukha kang tanga sa harap niya. Tigilan mo ang iyong pantasya at wala kang mapapala. He's not for you. He is not your Prince Charming. Kastigo ng kanyang isip. Tama. Sang-ayon din naman niya. He's not the one for me. Masyadong mataas ang standards nito at hindi ito mag-aaksaya sa isang tulad niya. Ang Prince Charming na nababagay sa kanya ay iyong kalibre lang niya. Hindi tulad ni Anton na tila langit kung kanyang abutin. Take your time. Hindi naman ako nagmamadali. Nakangiting sambit nito at pagkuhan ay tumayo. Uwi na ako. Good night, Kit. Good night, Arf. Sambit niya at muling tumingala kay Kian. Natatandaan ka pa kaya niya, Kian? May laylanin na siya ngayon. Ako kaya, kailan mo ipapadala ang Prince Charming ko? Please, make it soon. Hiling niya sa bituin. But the star only winked at her, like the way many times she would say her wishes before going to sleep. I'm waiting for you, my most handsome knight, to sweep me off my feet into your steed. Soon I'll find answers to my fervent prayer. Someday, somehow, we will find each other. Napahinto si Kira sa pagsusulat at muling napailing. Sa pangalawang pagkakataon ay pinunit niya ang pahina ng notebook at inipit iyon sa kanyang draft folder. Kanina pa niya sinubukang magsulat ngunit imbis na para kay Lailani, ang tulang gagawin niya ay para sa kanyang anon Prince Charming ang naisusulat niya. Nakakainis naman kasi ang Anton na yun. Hindi man lang nagbigay ng hint kung ano ang nararamdaman niya kay Lailani. At least man lang, i-describe niya ang feelings niya at nang hindi ako mahirapang hulaan iyon. Pagmamaktol niya at muling humarap sa blankong papel. Paano ba kasi ma-inlove ang isang lalaki? Or to be honest, paano ba kasi ang feelings ng isang inlove? Totoo ba ang nasa kanta na magkakatigyawa at sa kakaisip at magkaka-eyebags sa panghuhula kung reciprocated ba ang feelings ng isang nagmamahal or one way lang? Bumuntong hininga siya at muling sinubukang ilabas ang damdaming kanina pa nais makawala. Pagbibigyan niya muna ang kanyang sarili. Hindi muna niya iisipin ang request ni Anton for now. She will just write. Close your eyes, let me linger in your mind. So, long have I waited for you to see. How much longer shall I wait for your love? How much farther must you seek to find me? I'm here, my prince. Why do you search so far? Napangiti siya sa kanyang naisulat. Ipagpapatuloy pa sana niya iyon nang marinig niya ang pagtunog ng chimes sa isa pa niyang bintana. Lumapit siya roon at tulad nga ng hinala niya, hinihila ni Anton ang pising na kaugnay sa kanyang chimes mula sa bintana nito upang iparating na nangangailangan ito ng atensyon niya. Napailing na lang siya at agad kinuha ang maliit na whiteboard at sumulat doon gamit ang whiteboard marker niya. What? Ipinakita niya rito ang hawak na whiteboard. Gawain nila iyon kapag ganitong malalim na ang gabi. At dahil magkatapat lang ang bintana nila, naisip nila noon na mag-communicate silently gamit ang whiteboard. How are you? Ganting sulat nito. Binuran niya ang naunang nakasulat at sinulat ang isasagot dito. Okay lang, bakit? Tanong niya na bahagya pang nagtataka. Matagal na itong hindi nangungulit sa kanya sa ganoong paraan. Dati kapag gusto nitong mag-asar ay idadaan ito sa text. Naubusan siguro ng load ang loko. Naisip niya habang hinihintay ang susunod na isusulat nito. We won the game. Maya-maya pa ay sulat uli nito at nakangiti pa sa kanya. I know, sagot niya.
Napanood din kasi niya ang game nito at isa din siya sa mga babaeng tumili ng maigol nito ang huling bola na nagpanalo ng game. Can I come over? Tumaas ang isang kilay niya sa nabasa. Gabi na, bawal. Saglit lang please. Matagal niya itong tiningnan sa kabilang bintana. Abutenga ang ngiti nito at nag-peace sign pa man din. Fine. Lalo pang lumapad ang ngiti nito. Hindi na ito nag-aksaya ng oras. Agad itong lumabas ng bakod at tumingala sa tapat ng kanyang balkonahe. Napailing na lang siya at ibinaba ang hagdanang gawa sa lubid para makakyat ito sa kanyang silid. Matagal na ring hindi nito nagagamit iyon. Mula nang magkolehiyo sila ay ngayon lang uli ito umakyat sa kanyang silid sa ganoong paraan. Somehow, it brought back happy memories. Their childhood, their petty quarrels, and endless arguments, at ang batian moments nila pagkatapos. Thanks. Hinihingal na sambit nito ng tuluyan ng makaakyat. Ewan kung bakit biglang tumibok ng mabilis ang kanyang puso nang mapanood itong hinihingal. Mabilis niyang pinilig ang ulo upang linawin ng kanyang utak. Mukhang kinulang ka na yata sa practice. Komento niya pagkahila sa hagdan at itinabi iyon. It's been a while. Nakakamiss din palang mag-sneak in dito sa kwarto mo. Sagot nito at pumasok sa kanyang silid. Sumunod siya rito. Kampante itong humiga sa kanyang kama. Napahalukip-kip siya. Don't tell me, pumunta ka rito para lang matulog. Tanong niya nang makitang nakapikit na ito. Hang on, I'm just catching my breath. At bagay na bagay pa ang mukong sa kanyang kama. Ang sarap tumabi rito katulad ng dati nilang ginagawa noong mga bata sila. But things are different now. Binata na ito at dalaga na siya. Mahigpit nang ipinagbawal ng mami niya na magkatabi silang matulog ni Anton. Matigas lang ang ulo nito at nakakapag-sneak in ito sa kwarto niya kahit 10 oras ng gabi. At gustong gusto din naman niya kaya siya pumayag ngayon. Os, para yun lang napagod ka na Arf? Para kang unggoy kung makakyat sa hagdan noong araw. Grabe ka naman. When was the last time I used it? High school? Nakagat niya ang kanyang ibabang labi. Binatang binata na talaga ang best friend niya. Bakat na ang muscles nito sa dibdib at braso. Pati na sa mga binti nito. Third year high school, pagtatama niya at mabilis na umiwas ng tingin dito. Damn, no wonder parang nainat ng kaunti ang mga braso ko. Akala ko ba athlete ka? Bakit ka nagre-reklamo? Third floor kaya itong kwarto mo, Kit. Saka hindi naman kamay ang ginagamit sa soccer, kundi paa. Sagot nito at marahang minamasahe ang sariling mga braso. Besides, I'm still tired from the game today. Umangat ang isang kilay niya. Kasama ba sa headshot mo ang pag-improve din ng English vocabulary mo? Naitanong niya nang ma-realize niyang kanina pa ito English ng English. He grinned boyishly. Iyong tipong ngiti na alam niyang may halong kalokohan at mabilis na tumambling ang kanyang puso. Kailangan kong mag-practice at nang hindi ako magmukhang engot sa harap ni Lay kapag nag-date kami. Sagot nito. Ouch! Hindi sinasadyang kumirot ang kanyang puso sa narinig. Hindi na lamang siya umimik. Sa halip na sagutin ito ay tumalikod siya at nagkunwaring inaayos ang kanyang bookshelf. Ano ba? Sabi na sa'yong tigilan mo ang pantasya mo kay Anton. Hindi ka nakikinig. Kastigo ng utak niya. Hindi naman kasi madaling kalimutan ang pag-ibig. You can set it aside or hide it if you want. But it will eventually resurface. Tila sagot naman ng kanyang puso. If there's a will, there's a way. Mas may deserving pa sa'yo. Hindi siya ang Prince Charming mo. You can run, but you can never hide from your own heart. Argh! Shut up! Hindi mapigilang sambit niya. Excuse me, okay ka lang, Kit? Narinig niyang tanong ni Anton. Halatang narinig nito ang outburst niya. Nakagat uli niya ang kanyang labi. Okay lang ako, Arf. May naisip lang akong linya sa play namin. Pagsisinungaling niya sabay dalangin na sana tanggapin nito ang paliwanag niya at hindi na ito mang-uusisa.
Nang hindi na ito nagsalita ay ipinagpatuloy niya ang walang kwentang ginagawa. Bakit ngayon pa magsusumiksik sa sistema niya ang dati niyang feelings para kay Anton? Hindi ba't nakailang argumento na siya sa kanyang sarili at nakapagpresenta na rin siya ng case study sa kanyang utak kung bakit hindi siya pwedeng ma-inlove kay Leo Anton Espinosa, famous soccer player and certified guwapo, because he will never fall for someone like her, the unattractive campus nerd. Kung ipagpapatuloy niya ang kahibangang iyon ay para na rin niyang tinanggap ang evolution theory ni Charles Darwin. Kaloka. Kasalanan ito ng mga nanay nila. Bakit pa kasi ipinagpilitan ng mga ito na maging best friends din sila ni Anton? Nahihirapan tuloy siya. At kasalanan din ito ng damuhong best friend niya. She was successful in avoiding him since freshman till junior years. Hindi niya ito kinakausap sa school at iniiwasan niyang tingnan ito kapag nagpaparada ito ng iba't ibang babae sa campus. Bakit ngayong nasa huling taon na sila sa kolehiyo ay saka naman ito muling makikipagbutihan sa kanya, reliving their childhood days and reawakening her crazy feelings? Ang ganda nito ah. Para kanino ba ito? Naulinigan niyang tanong ni Anton. Hindi pa agad rumehestro sa kanyang utak ang sinabi nito kung hindi ito muling nagsalita. Close your eyes, let me linger in your mind. Agad nanlaki ang kanyang mga mata sa narinig. Binabasa nito ang tulang isinulat niya para dito. Agad niyang nilundag ang kinatatayuan nito. Akin na yan! Don't you dare read that! Sambit niya at pilit binawi ang papel na hawak nito. But all she grasped was thin air. Itinaas nito ang papel sa paraang hindi niya maabot. May malaking dahilan kung bakit ito ang forward player ng soccer team. He is very tall and well-built. Wala man lang itong ka-effort na itinaas ang papel sa distansyang hindi na niya maabot. 5 feet lang kasi siya samantalang almost 6 feet na ito. Give or take an inch or two. So long I have waited for you to see. Pagpapatuloy nito sa pagbabasa. Anton, give that to me. Nainis niyang sigaw rito, uncaring kung mabalahaw man ang mga magulang nila sa pagtulog. Kiss muna. Pang-aasar pa nito at pilyong iwinigayway ang papel sa kanyang harapan. Anton, akin na yan sabi. Galit niyang sambit sabay lundag sa papel. Ginamit niya ang balikat nito upang ma-propel siya paitaas at maabot ang papel. Hindi sinasadyang nawalan ito ng balanse. As if on instinct ay napayakap ito sa kanya upang hindi tuluyang mawala ng balanse. Ngunit sa halip na matulungan ito ay lalo pa itong naitulak ng momentum niya. Dahilan ng pagkatumba nito sa beanbag na nasa likuran lang nito. With her on top of him. Agad siyang pinamulahan ng pisngi nang rumehestro sa kanyang isip ang kakaibang posisyon nila. Nakapatong siya kay Anton habang ang dalawang kamay nito ay nakapalupot sa kanyang baywang, pressing her closely to him. Amoy na amoy niya ang panlalaking pabango nito at paborito niya dahil siya ang pumili niyon. Damang-dama din niya ang matigas nitong katawan at ang napasighap siya at ipinilig ang kanyang ulo upang linawin ang kanyang utak. Ayaw niyang isipin kung ano pa ang posibleng matigas sa katawan nito. But damn, parang hihimatayin na siya. Nag-hyperventilate na siya at ang init-init na ng kanyang pisngi. They have been hugging each other since toddler days. Napakaraming koleksyon ng baby pictures nila ang kanilang mga magulang. Ngunit sa tanang buhay niya ay ngayon lang siya nakadama ng kakaibang init sa yakap nito. Ouch! Sa wakas ay sambit nito. Agad niyang inayos ang tumabinging salamin at tiningnan itong mabuti. His eyes were closed. Anton? Okay ka lang? Tanong niya sabay tapik sa pisngi nito. Aray! Mag-diet ka naman paminsan-minsan, Kit. Ang bigat mo. Aray! Napasigaw ito nang hampasin niya ito sa dibdib. Mabilis din siyang tumayo at hinarap ito. Tila umuusok ang ilong niya sa inis dito. Hoy! Mabigat lang ako pero hindi ako mataba no? Napatayo na rin ito at hinagod nito ng tingin ang kanyang kabuuan. Pinagsisisihan niyang maluwag na t-shirt at baggy shorts ang suot niya ng gabing iyon at hindi silk nightgown with matching laces. Marahil magdadalawang isip itong sabihing mabigat siya. Asa ka pa?
Suway agad ng killjoy niyang utak. Paano kanya mapapansin samantalang hindi ka kasing ganda ni Lailani? Kit ha, kapag tiningnan mo pa ako ng ganyan, iisipin kong may gusto ka sa akin. Uy! Nanlaki ang mga mata niya sa narinig. Mabilis niyang sinipa ito sa binti. Agad naman itong napaaray. Napaka-violente mo naman, Kit. Paano ka magkaka-boyfriend yan? Singit pa nito nang makarecover. Nakangiti ito sa kanya na animo, tuwang-tuwa. Hindi niya matiis ang sarili. Lumapit siya rito at iniangat niya ang dalawang kamay sa liig nito upang sakalin ito. To her dismay, tumawa lang si Anton ng malakas and did something that made her breath quicken and awaken the butterflies in her stomach. Ipinulupot nito ang dalawang kamay sa kanyang bewang at hinapit siya palapit rito. Sandaling naisantabi niya ang planong pananakal rito. Nakayuko ito sa kanya. Tila sumasayaw ang mga mata nito habang pinag-aaralan ng kanyang mukha. Nangangawit naman ang kanyang liig sa kakatingala rito. Siguro kung hindi ka nakasalamin, mas maganda kang tingnan. Sambit nito ilang minuto pa ang nakaraan. Nahugot niya ang kanyang hininga ng rumehestro sa utak ang sinabi nito. Mas maganda? Did he just say I'm beautiful? Tanong niya sa sarili. Mas lalo pang narigodo ng kanyang puso nang dahan-dahang lumapit ang mukha nito sa kanyang mukha. Oh no! Hahalikan na kaya siya nito? Ano ang gagawin niya? Wala sa sariling napapikit na lang siya at hinintay ang pagdampi ng mga labi nito sa labi niya. Dapat na rin sigurong pumunta ka sa parlor upang maayos ang magulo mong buhok. Narinig niyang bulong nito. Agad siyang napadilat. Mabilis niya itong hinampas sa dibdib. Walang hiya ka? Pakikialaman mo pang nananahimik kong buhok. Lumayas ka. Aniya sabay tulak nito tungo sa balkonahe. Sandali! Nakangiting protesta nito at nakataas ang dalawang kamay. Hindi ko pa nga naibigay sa iyo ang pasalubong ko. Anong pasalubong? Niloloko mo ba ako? Hindi nga. Nandun sa bag. Sinundan niya ang tingin nito. Nasa kama niya ang backpack na hindi niya na malayang dala pala nito kanina. Naglakad ito pabalik sa kama at binuksan ang bag. Mula roon ay may inilabas itong transparent na kahon. Oh, para sa'yo. Abot nito sa kahon. Lumapit siya rito at napaawang ang kanyang bibig nang makita sa malapit ang hawak nito. It was a heart-shaped transparent box. Sa loob niyon ay hugis puso ring mga chocolates na may kombinasyong puti at brown. Para sa akin ito? Hindi makapaniwalang tanong niya. Ngayon pa lang alam na niya ang gagawin sa regalo nito. I-display niya. Hindi niya iyon kakainin upang lagi niyang maaalala na bigay iyon ni Anton. Para mas ma-inspire ka na sumulat ng tula. Sagot nito. Agad naglaho ang ngiti sa kanyang labi. Oo nga pala, may lina pala ito. Lihim niyang sambit. Matagal na niyang alam iyon. Bakit hanggang ngayon ay tila pinipiga pa rin ang kanyang puso? Salamat. Matamlay niyang sagot at tumalikod rito upang itago ang nararamdamang sakit. Inilapag niya sa study table ang kahon. Heto, mukhang importante pa naman ito sa'yo. Inilapag rin ito sa mesa niya ang papel na pinangsulatan niya ng tula para dito. Medyo lukot na iyon dahil sa pag-aagawan nila kanina. Importante nga ito. Malungkot niyang sabi. Because I wrote it with you in my mind, kahit pa malabong maging prinsipe kita. Ilang sandali pa ay nagpaalam na si Anton. Naiwan siyang nakatunganga sa ginawang tula at sa kahon ng tsokolateng bigay nito.